sa bawat isa. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Thank you, Lord. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Purihin po ang Panginoong Diyos, sumatin ang kanyang kapayapaan. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Magandang gabi po sa bawat isa. Ulitin ang ating gabi. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus.
Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa inyo. At tayo po'y nagagalak. It's already May 13, 2026. It's another Wednesday. At tayo po ngayon ay live dito po. Nagbo-broadcast sa ating pong tahanan sa Quezon City. Sa really quite a busy week. At talaga namang tayo po'y binibiyayaan talaga ng Panginoong Diyos na magkaroon pa ng kalakasan to have this broadcasting. At alam ko po, inaantabayanan ninyo at inaabangan po ang topic natin for the second term dahil tayo po ay papatapos na rin dito po sa atin pong ikalawang yugto ng atin pong tinatalakay ang sa kamatayan po ni Kristo doon po sa kasapatan kay Kristo for 2026. Ayan po, no? So, tinapos natin ang first quarter at nandun po yung atin pong tinalakay yung kapangyarihan po ni Kristo, and then ngayon po sa kamatayan po ni Kristo at malapit na tayo mag-mid-year po at ako po'y lubusang nagagalak dahil alam ko po kayo po'y excited para sa atin pong pag-aaralan lalong-lalo na po ngayong gabi po. So kamusta na po kayo? Alam ko po na kayo po ay patuloy na nagpapasalamat dahil tayo po ay naka-on the air ngayon. Maraming kaganapan po at ako'y nagpapasalamat sa inyo po dahil kahapon po tayo po ay nandoon po sa loob ng Senado at habang tayo po ay nagsumite ng atin pong petition papers at kami po ay isa-isa pong ini-interview ni Senador Padilla, ni Senator Robin Padilla po. Nag-excuse po siya at nagkaroon po ng mga komosyon, takbuhan, habulan. Sinaran po kami sa Senado at ako po'y nakaalis na ho ng 11 PM po ng gabi. Kaya madaling araw na po tayo nakauwi talaga, no ho? Pero gayon pa man po talagang sadyang napakabuti. At ako po'y nagpapasalamat dahil nasaksihan ko mismo ng mga mata ko ang mga kasaysayan. Ako po'y history teacher at nasaksihan ng mga mata ko ang mga kasaysayan. Nung linggo po tayo po ay nasa Angono, Rizal at tayo po'y naimbitahan naman ng National Commission on Culture and the Arts na kung saan tayo po ay sumumpa din po at pinanumpa na Executive Council member po. So tayo po'y member ng Executive Official po dun po sa NCCA. Kaya meron naman nudong National Heritage Month. Pagkatas lang ng ating church service, tayo po ay tumakbo doon. At yun nga lang po talagang ang alas 3 hanggang alas 8 ho ng gabi nung linggo, pagkatas ng preaching natin, medyo na-drain tayo dahil tayo po ay pinarada sa daanan ng Angono, Rizal. At sobrang init po. Buti na lang po ako po ay may dalang 2 beam po na talagang basang-basa po. Pero enjoy naman po tayo. Patuloy ang mga works natin na kanina ho. Nagpapasalamat din ako sa mga prayers ninyo. At ang mga estudyante ko po ay nagkaroon na ng grade deliberations at final examination po nila kahapon. At tayo naman po ay nagche-check ng papers nila kasi kailangan hong maisumiti na bukas ang grade po. Kaya nagpapasalamat tayo. It's another brand new day. Walang pagod. Basta sa Panginoon, patuloy ang atin pong paglilingkod. At sa ating morning prayer, kinakamusta po natin ang lahat po ng mga kabahagi din na talagang hindi po ako iniiwan ng mga prayer circle natin. Andyan po si Sister Irma, si Sister Odi. Maraming salamat sa Diyos po sa buhay po ninyo. Si Brother Danny ho, pumapasok din ng maaga po yan doon po sa ating prayer circle every morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Si Nanay Soli po, magandang gabi po sa inyo. Alam niyo po yung prayer natin kina Sister Arlene at gayon din naman po kay Sister Angelica sa kanilang mga negosyo na sasaksihan ni Nanay po yan. Magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga kapatid, kasama din naman po ang lahat ng atin pong mga praise God, hallelujah. Lahat ng atin pong mga kapatid, ayan po, minsan po si Tatay Danny nakakasama din natin every morning. Magandang gabi po sa inyo. Kasama din naman po natin si Brother Greg, Sister Emmy po. Sila po yung nagli-lead, lalo na po si Sister Emmy
na siya pong nagbibigay sa atin ng mga awitin. Ayan po, sa umaga po yung sineshare po ang mga awitin na amin pong inaawit po. So hindi ho napapatid yan. Mamaya ho, i-display ko po ang aking cell number. Kung wala po kayong mga katanungan sa ipagtanong mo kay Pastor, pwede nyo pong ibigay naman sa akin ang prayer request po. Parang walang nagbibigay ng prayer request. So okay lang ho kung ayaw nyo po, basta may kapangyarihan po, sasama-sama pong nananalangin para sa inyo. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Ako po ngayon live. Nandito po ako sa Quezon City. Katatapos lang po ng klase namin. Kanina pong 5:30 dahil isinaayos natin ang pagpipirma ng mga thesis ng mga bata, ang final examinations nila. At tayo po ay tambak-tambak na thesis ang ating pinirmahan hanggang natapos po tayo ng 5:30. Dapat 5 o'clock tapos na ako dahil nag-extend tayo. At maraming salamat. Talaga namang hinawi ng Diyos ang traffic po mula po sa UST. Pero ready naman ho tayo, hindi ho tayo mapapatid talaga. Dahil ang akin pong bag, nandoon po ang maliit ko na laptop, nandoon po ang akin pong wifi, at naroroon din po ang akin pong ginagamit po na iPad na mga maliliit lang ho kasi madali pong dalhin. So anytime po, kahit madatnan po ako, halimbawa lang talagang tsumempo na traffic at hindi na ako makauwi, so pwede po akong mag-stop sa isang coffee shop o kaya po sa isang fast food at tuloy pa rin po, walang alintana ang lahat ng atin pong Bible studies na ito. Sa lahat ng ating mga kapatid po, diyan po sa Estados Unidos, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Ako po'y lubusang nagpapasalamat na kayo ho ay nakakapanood, lalo na po sa buong pamilya po ni Brother Kaloy at sa buong Cruz family. Napakagandang umaga ho dyan sa Florida, gabi naman po rito. Sa lahat po ng mga anak po ni Sister Linda, si Cheryl dyan sa Ohio, sasabihin ko sana Ohio gozaimasu. Pala yung Japanese pala. Magandang umaga dyan sa Ohio. At gayon din naman po ang atin pong mga pinsan dyan po sa Texas at sa California, ang buong Esquejo family at ang Fabellar family. I would also like to grab the opportunity na batiin po ang misis ko na kasalukuyan pong bumabaybay papunta po ng Nueva Ecija para sa kanya pong mga extension services po doon, at sa susunod po naman din na linggo po ay nasa Davao na naman po siya at sa Cotabato dahil nag-e-expand po at tinutugon ng Panginoong Diyos ang atin pong mga panalangin, especially po yung prayer of Jabez. Palagi ko rin pong panalangin yan sa lahat po ng atin pong mga kalalakihan. Ayan. Kaya kamusta na po kayo? Sa atin naman po mga kapatid dyan sa Canada, I hope napakalinaw po ng broadcasting natin, lalong-lalo na kay dito po sa pamilya po ni kapatid po natin, napakadami kasi din nating kapatid po diyan. Si Eunice, ayan, kamusta na po ang Sans family po, si Nico, at gayon din naman po sila Ramos family, ayan po si Cheryl, at saka ganoon din naman po ang kanyang brother husband, Hiron family. Diyan po sa United Kingdom, kamusta na po kayo lahat diyan? Baka ayaw din naman po nilang magpabati dahil hindi na naman din tayo napupuntahan. So siguro po, lalahatin ko na lang diyan sa United Kingdom. Sana po pag dumadaan po kayo sa Pilipinas, bisitahin nyo rin po yung Peace of Harvest dahil kayo po hindi kayo nakakalimutan pong batiin. Pero kung tayo po'y nangangamusta, hindi rin naman po yata nila gustong kinakamusta, ay we love you in the love of the Lord, pero makakaasa po kayo sa general bati na lang po para baka mamaya naiilang na kayong binabati at ayaw nyo na po na associated kayo sa Peace of Harvest. Lahat po ng nandiyan sa United Kingdom, pagpalain po kayo, mahal na mahal po namin kayo, pero nirerespeto po namin kung ayaw nyo na rin po kaming pansinin. Sumain nyo po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos po dyan. Gayon din naman po sa Japan, ayan po, ang mga Japanese natin na mga kapatid, nakikipag-ugnayan naman po. Maraming salamat po sa Lord sa buhay ni Crisel, na palagi po nating nakakasama. Pero hindi wala sa Japan si Crisel, si Lizette. Ayan. Si Crisel kasi ay tinutulungan ako sa mga scheduling po natin at akin pong parang personal pastor secretary po si Crisel.
So gayon din naman po si Midori. Kamusta po kayo dyan sa Japan? Sumain niyo po ang pagpapala ng Diyos. At lalo tigit po, ang kuya ko po'y nanonood ngayon dyan po sa Australia. Kamusta na po si Kuya Sani dyan? At lahat po ng mga uncle ko po, aunties, nandiyan po ang mga Buado side sa mother side po sa Melbourne, Australia. Kaya magandang gabi din po sa mga taga Middle East. Si Sister Aster, nakita ko na kanina. Pagpalain po kayo, Sister Aster, sa inyo pong kabutihan ng patuloy po na pakikinig sa Word of God. At magandang gabi rin naman po sa lahat po ng ating mga kapatid diyan po sa Middle East. At pinananalangin namin si Ivan palagi po sa kaarawan niya, sa lahat po ng mga gawain ni Ivan. Kamusta na rin po? Ayan po sa buong pamilya po ni Paulo. Good evening po sa inyo diyan. At gayon din naman po sa pamilya din naman po ni Sister Jenlen at saka si Alex. Magandang gabi po sa inyo. At ang atin pong si Rituel, kapatid na Rituel, nandyan din po siya sa gitnang silangan. Sa lahat po ng mga kapatid natin, Luzon, Visayas or Mindanao, maging kayo po ay nasa Marikina, binabati ko po ang kuya ko dyan, ang buong kapamilya ko, at gayon din naman po mga kapatid natin sa Antipolo. Magandang gabi po mga kapatid sa Cainta, good evening po. At ang mga taga-Puray Christian Church, ayan, naririto po. Kamusta na po si Sister Georgie, kamusta na po si Pastor Elmer, Sister Leia, at kuminsan nakikita ko si Ate Sally, Rosalie Tagal. Ayan. Sila pala yon. At hindi din natin nakakalimutan ang mga Narce family. Kung nandyan po si Brother Marlo, andyan din po si Sister Demaline. Ayan. May topic tayo ngayon na pag-aaralan at ang pag-aaralan po natin ay tungkol na naman po sa kamatayan. Pero hindi po sa negatibong paraan, ano ho, kamatayan ni Lazaro. Ayan. Kaya tayo ay lubusang nagpapasalamat. Ang dami-dami nating mga kapatid. Minsan ho, hindi ko na ho kayo mabati. Ano ho? Magandang gabi po kay Bragi Manuel, kay Janelle. Kamusta na po kayo? At ito po, palaging nakikinig sa atin. Ano ho, kung nasa Pampanga pa po rin kayo, Sister Imelda Macaranas. Yan po. Si kapatid na Maribel Reguena, nandyan din po. Kamusta po kay May? Happy evening po sa inyo, Sister Emmy. Ayan po. So, blessed evening din po, Sister Emmy. Dahil kasama natin every morning yan. Minsan bedroom voice pa po. Pero hindi nakakalimot si Ate Emmy na pangunahan ng awitan natin kada umaga. Gayun din naman po ang ating mga kapatid. Si kapatid na Jane. Kumusta po kayo? Sister Baby, magandang gabi po. Lalo na kay Brother Larry. Nakita ko si Sister Baby nung linggo. Magandang gabi rin po kay Hans Williams. Kamusta na po kayo? Pagpalain po kayo, lalong-lalo na. Ayan, kaklasmate ko po dati at ang aking advisee si Ryan. Good evening sa lahat. Ayun din po si Brother Nel, Sister Crisel Raduban. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po kay kapatid na Danny. Ayan po, nandito sila lahat. Praise God. Salamat po sa buhay ninyo. Kagalakan na Nanay Soli. Sister Linda, ayan, Sister Linda Soriano. Magandang gabi po. Sobrang dami po nung bumabatit. Ako po ay pag malayo ho, nakikita ko. Pero pag maliliit ho, medyo hindi ko na mabasa masyado. Kaya kami po ay, ako ay taos-pusong nagpapasalamat. Ano ho? Kasi lumalakas ang aking katawan. Vitamins ko po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kagalakan ko po na kayo po ay palaging napapagsilbihan. At ang Panginoon po ang aking tinitignan ng kalakasan at alam ko po mayroon pong sinabi ang Panginoon sa kanyang mga salita na nais niyong mapakinggan. At ang topic nga po natin sa gabi po na ito, maganda. No? Related pa rin sa kamatayan ni Kristo pero this time po sa kamatayan po ni Lazaro. Ano po yung itinuturo sa atin sa kamatayan naman po ni Lazaro. Ayan. Kaya kumusta na po kayo? Sana po ay nasa magandang kalalagayan kayo. And please find time po. Muli po nag-i-invite po ako kada umaga. Marami po sa atin. Wala pa naman din pong mga gawain. Wala pa naman po tayo sigurong mga negosyo at trabaho.
please find time po, no ho, na hindi po para sa benepisyo namin po yung samahan nyo kami sa panalangin. Ang Diyos po ang nalulugod kung tayo po'y sama-sama nananalangin, Ebreo 10:25, at ang panalangin po ng mga matutuwid, lalong-lalo na ng mga anak ng Diyos, ay makapangyarihan. Ayan. We always pray for our brethren. Nanay Lina, palagi namin pinagpe-pray po. Si Jovel, you are always in my prayer. Kasama po si Sister Clarice. Marami po. At ang lahat ng mga elders natin, kung may mga karamdamang nagpapahina po sa kanila, we are always attuned to the prayer of God every morning po. Yan ang sikreto ho, kaya hindi mawawala ang lakas ninyo. Yan ang sikreto ho, kaya kahit ho maraming trabaho, di kayo makaka-absent talaga dahil ang Diyos ho ang nagtatag ng programang ito. Hindi ho pwedeng harangan ng sibat. Yan po sinasabi ko po sa inyo. Pastor, ang daming trabaho. Hindi ho kayang harangan ho ng trabaho ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Yun po. Based on my own experience, yun po ang kapangyarihan na nilalagay ng Diyos sa atin pong puso. Kaya uulitin ko lang po, meron po tayong pag-aaralan ngayon at makikita natin sa buong chapter 11 po, no? Chapter 11 ng Aklat ng Juan, dun po sa isa po sa napaka-encouraging na kwento sa Biblia ay nung namatay po si Lazaro, isa pong malapit na kaibigan ni Jesus, at ang mga kapatid niya ho, si Maria at si Marta po ay mga tagasunod din ni Kristo. Maraming ipinakita dito ang Diyos na magbibigay ng pag-asa sa atin, magbibigay po ng kalakasan sa atin. Magulo po ang sosyedad natin ngayon kung napapansin niyo po. Magulo po ang sistema ng politika, ng sistema ng kapayapaan, ng sistema ng kabuhayan ng tao po. Pero tayo po ay naninindigan bilang isang Kristiyano na ang lahat ng bagay po ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Na ang lahat ng bagay na nangyayari ay mayroong pahintulot ng Diyos. We just have to be still and know that I am God. Kaya ang isang Kristiyano po dumudulog sa panalangin. Very powerful po yan. Ang kanya pong tinig ay tinig ng panalangin. Ang kanyang tinig ay tinig ho ng pag-ibig sa kapwa. Ang kanya pong ginagawa ay para sa Diyos at para po sa kanyang kapwa. Kaya magandang gabi po sa bawat isa. Uulitin ko po, ang pag-aaralan po natin ay may kinalaman po sa kamatayan po ni Lazaro. At tayo ho, bago ho tumungo sa pag-aaralan na ito, inaanyayahan ko po na tayo po ay magsama-sama sa panalangin, gabayan nawa po tayo ng makapangyarihang Diyos at patuloy nating ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Ama naming makapangyarihan, lumalapit po kami na patuloy pong nagbibigay ng papuri, pasasalamat at pagdakila po sa inyo. Ama namin, hindi po namin hawak ang mga nakikita namin sa aming paligid, pero payapa ang aming puso, punong-puno po ng panalangin at ang pag-ibig po hindi nagmamaliw. You are in control of the situation, kaya wala kaming dapat ipangamba. Kung anong nagaganap sa amin, may pahintulot ng Diyos at may itinuturo ka po sa bansang Pilipinas. Salamat Panginoong Ama dahil hindi po nahadlangan ang lahat ng pagpapahayag na ito at awa po ng Diyos, maraming trabaho, marami pong mga schedules at gawain, at alam ko po Panginoong Ama, nakikita mo ang puso ko na mas gusto ko pong unahin ang mga gawain mo. Ang mga trabaho po ay binibigay nyo lang, pero napakabuti mo, nagtatagpi-tagpi lahat Panginoon. Natapos ko ang gawain ko at nagagampanan ko Panginoon ang mga gawaing ipahayag po, ituro, ipanalangin ang mga kapatid po ng Feast of Harvest Christian Ministry. At salamat po sa sumasama sa aming banal na Espiritu nyo po. Dama ko po ang lahat ng prayer of Jabez na binibigay nyo po sa akin pong may bahay. Sa protection niya, papunta po ng Nueva Ecija, sa pagpunta niya ng Davao, ang lahat po ng inyong pong pagpapala, Lord, talaga pong paglingkod ninyo, hindi nyo hahayaan na hindi nyo pagyayamanin upang maging daluyan ng pagpapala, lalo po sa inyo pong banal na iglesia. Salamat po at kami po ay pinapatawad ninyo. Marami po kaming nagawang pagkakamali at aminado po kami. May mga nasabi kaming hindi tama, may mga naisip po kami na mga hindi po sang-ayon sa inyo pong kalooban. Ang amin pong nalakaran po ay patuloy po na nagkakaroon ng mga
karumihan and we ask for forgiveness. Ang sabi po ng Biblia, kung hindi po pumatak ang dugo ni Kristo, ay hindi kami mapapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Thank you for forgiving us from all our sins, from the top of our head to the soles of our feet. May your name be praised forever and ever, Lord Jesus Christ. Muli, Ama, ito po ang sama-sama naming panalangin, ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Good evening po sa bawat isa at tayo po ay muli pong dadako sa atin pong pag-aaral. Pinamagatan po nating ang kamatayan po ni Lazaro. Ayan. Kaya dito po sa atin pong mga pag-aaral na ito, atin pong pagbulay-bulayan, Pastor, doon po sa kamatayan ni Lazaro, mula po sa aklat po, mapapansin niyo yan pagkadala niyo po ang inyo pong banal na kasulatan, ang aklat po ng Juan 11, this is taken from the book of John, chapter 11, is entitled po, The Death of Lazarus. Sa Tagalog po, ang pagkamatay ni Lazaro. At mula po sa talatang 1 hanggang sa kahuli-hulihan po ng talatang 57, ayan po, binibigyan ko na naman kayo ng assignment. Hindi naman po siguro napakalaki o napakabigat yan. Basahin natin yung kabuuan kasi hindi ko po pwedeng mailagay po sa screen ang lahat ho ng 57 verses po ng chapter 11. So piece by piece po maglalagay ako at meron tayong mapupulot po na aral dito ngayong gabi na pagka po pinanghawakan natin ay kahit na ano pong mabalitaan ninyo sa paligid ninyo ay talagang kampante ang kalooban ninyo sapagkat alam ninyo hanggang kamatayan ang Diyos po ang may hawak. Kaya mga kapatid, puntahan na po natin ang ating pong pag-aaralan sa isang talata po ng aklat ng Juan dito po sa 11, 23 po hanggang 27. Ayan. Ito po ay napakaganda na pag-aaral na sinasaad po. Ito po ay may mapupulot po tayo rito na mga katotohanan ng hayag sa Biblia. I would like to read John chapter 11 verses 23 to 27. Sabi po ng aklat ng Juan, dito po sa 11, 23 hanggang 27. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, ang sabi ni Jesus. Ang kausap niya po rito si Marta, Muling mabubuhay ang iyong kapatid, ang sabi ni Jesus. At sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay o mabubuhay muli sa huling araw. Verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanpaman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sabi po ni Jesus. Sumagot po siya, opo, Panginoon, naniniwala pong akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Purihin po ang ating Panginoon. This is a very profound statement coming from the Lord Jesus Christ. Dito po sa pangyayaring ito, namatay na po si Lazaro sapagkat naniniwala po si Marta at saka po si Maria, mga kapatid po ni Lazaro at matalik din mga kaibigan ni Jesus, na kung hindi sana nahuli si Jesus, hindi pa po sana namatay ang kanilang kapatid. Pero nakalimutan po nung mga, siyempre kahit kayo po ay nasa panahon ng pagluluksa, minsan nakakalimutan nating manalangin, nagigrieve po tayo. Pero sa kabila po ng alam nila na si Kristo ang may-ari ng buhay at ng kamatayan po, nakapagpahayag sila, nasabi po ng mga babaeng kapatid po ni Lazaro, Panginoon, kung sana mas naaga-aga po kayo ng dating po, hindi po sana namatay si Lazaro. Pero sabi nga po ng Panginoon natin, at ito po ay very profound, ibig sabihin mahalaga sa doktrina o mga aral na pinag-aaralan natin. Ang sabi po ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Ayan. Now, nagkaroon na naman ng kaunti pong pagdududa si Marta kasi totoo namang naniniwala po sila sa magandang balita na pag ang tao'y namatay, halimbawa po si mother ko o kaya po yung mga kapatid po nating yumao na, we know that there is a grand reunion. Pero hindi yun pinatutukuyan ni Jesus .
para ma-demonstrate po na si Jesus mismo ang may-ari ng buhay, right there and then mismo ho, yung taong namatay, yung taong wala ng hininga, yung taong huminto na yung tibok ang puso, yung taong, alam nyo, may tinatawag ho sa medicine na nag-rigor mortis na eh. Pagka ho ang isang tao'y namatay, mapapansin nyo yan, ano ho, at ako po'y nakaranas na rin ng mga kamag-anak na namatay eh, no? Lalo na ng mga magulang ko. Sa unang minuto ng pagkamatay, mainit pa yung katawan niyan eh. Pero ho, kasi ang dugo ay bumababa, may gravity po kasi hindi na nagsisirculate eh, bababa yan. So mangyayari po niyaan, yung likuran po ninyo, kung medyo isang oras na ho kayo o higit pa, medyo mangingitim na. Pero ang palatandaan po, may term po sa science o sa medicine na nagre-rigor mortis. Ang ibig sabihin nun, tumitigas yung katawan, ano ho? Minsan ho, mga few hours malambot pa yan. Pero sa buong isang araw na nanamatay, tumitigas ho yan, kapatid. No? At parang nagiging kahoy po yung katawan. Siguro ho sa dami na ng araw na si Lazaro ay namatay na, matigas na ho yung katawan niya. Kaya po ang paniwala ni Marta, mabubuhay nga po si Lazaro, hindi po sa pagkakataon na yon, kung hindi po sa buhay na walang hanggan na hinaharap. Pero Jesus Christ wants to prove, maski ang buhay ngayon, kayang-kaya niyang ibalik kung namatay. Kaya ang sabi po ni Marta rito in verse 24, sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanpaman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ayun, no? Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ang sabi ng ating Panginoon. Sumagot po siya. Siguro by this time na-realize ni Marta, oo nga naman, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay eh. So kung siya ang pagkabuhay at ang buhay, sino mang mamatay, kung sasabihin ng Diyos mabubuhay sa uli, kayang gawin ng Diyos. Kaya naniwala si Marta ng kanyang buong puso at sinabi po niya, opo, Panginoon, in verse 27, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Hindi po lahat ng tao kasi nagkaroon ng pribileyo no, na makasama talaga physically si Kristo. Pero siguro kung tayo po'y nasa kalagayan ni Marta dati, at tayo nanalig talaga, oh Lord, nasa iyo ang lahat eh. Ikaw may-ari ng hininga, ang tibok ng puso namin, ikaw po ang nagche-tsempo ho niyan, kaya tumitibok yan ng ganyan eh. Ano ho? Bakit ho? Ang Diyos ho ang nagpapatibok yan eh. Kung kayo may-ari ng lahat ng bagay, pag sinabi niyo pong bumangon ka Lazaro, babangon ang kapatid ko. Kaya from that realization, sabi po ni Marta rito, opo Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Sa mga susunod po na aral, masasaksihan natin ano ho yung itinuturo ng kamatayan ngayon ni Lazaro. At ngayong mga gabi po isa-isahin na natin. Nais ko pong i-share sa inyo, meron pong tamang kapanahunan po kay Jesus. Siguro naman po, hindi naman po kaila sa inyo yung pong buong mangangaral 3. Sinasabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 patuloy. Lahat ng bagay sa mundo na ito ay mayroong kapanahunan. May panahon na ikaw'y pinanganak, may panahon na ikaw naman po ay mamamatay. Mayroong panahon po ng kapayapaan, may panahon po ng digmaan, may panahon na kailangan magkalat, may panahon po kailangang mag-ipon. Ang lahat ng kapanahunan po ay nasa ayon sa kalooban ng Diyos because according to Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He makes all things beautiful in His time. No? Meron po sinasabi ang aklat ng Isaias, when the right time comes, the Lord will make it happen. Halimbawa po, no, may inaasam tayong mapopromote tayo, hanggang ngayon hindi pa mapopromote. Pero magtiwala lang tayo sa Diyos. Darating ang tamang panahon. At dito sa panahon na ito, gusto po din ipakita ng Diyos kay Marta at kay Maria, ako ang may hawak ng panahon. At lahat ng bagay nangyayari, lalong-lalo na sa tamang kapanahunan. Sabi po ng John chapter 11 verse 4,
Ang sabi po dito sa Juan 11:4. Pansinin niyong mabuti, no? Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Ano pong napansin ninyo? 100%. Ang Panginoon po, tiyak na tiyak. Ang Panginoon po, nakasisiguro nung sinabi niya po, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Pero ulitin ko po, patay na ho ba o buhay si Lazaro? Di ba ho patay na? Pero if we trust God, if we trust Jesus, the author and the finisher of our faith, ang may-ari ng buhay, ang may-ari ng kamatayan, sabihan po kayo, kahit na mamatay ka, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Sino mang nananalig sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sabi niya kay Martha, naniniwala ka ba rito? And then suddenly the realization came na si Kristo nga pala ang gumawa po ng mga bituin. Si Kristo nga po pala ang gumawa ng mga bundok. Si Kristo po ang gumawa ng dagat. Si Kristo po ang gumawa po ng mga isda. Ng lahat ng nakikita nating buhay, maski po mga patay. Bakit hindi kayang buhayin ni Kristo ang isang taong nangamatay na? Ang isang taong nag-rigor mortis na? Ang isang taong nangitim na yung likod dahil bumaba na ho yung dugo niyan sa likuran? Mawawalan pa ba tayo ng pag-asa o mawawalan pa ba tayo ng tiwala? Kaya dito po, kitang-kita ho na sinabi ng Panginoon. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito, maparangalan ang anak ng Diyos. So si Lazaro po namatay, pero hindi pa niya panahon talaga na mamatay ng tuluyan. Kasi there is a purpose. May kapanahonan ho. Ito po ang nangyari kay Lazaro. Si Lazaro po ay namatay ng sakit. Siya po ay nailibing, nilagay po siya sa kuweba o yungib. Pero muli siyang nabuhay. Pero hindi po siya nabuhay ng pangwalang hanggan. Hindi nga lang na-record sa Bible, but definitely tumanda ho ulit siya, namatay ho ulit siya, at siya ngayon ho'y nag-iintay pa rin po ng muling pagparito ni Kristo, pero may nais lang patunayan ang Panginoon. Gusto niyang buhayin ang isang taong namatay na para ituro sa atin, para sa lahat ng nakikinig, talagang magtiwala tayo kay Jesus. Na kapag sinabi ni Jesus sa atin, na para lang maparangalan ng Ama at lalo maparangalan din ng Anak, ang isang taong namatay na akala natin ay hindi na pwedeng buhayin, pwede pong muling buhayin ng Diyos sapagkat pinatutunayan po sa pagkakataong ito, yung panahon po ni Lazaro mamatay ay hindi pa niya ukol at nasa kamay ni Kristo ang buhay ng bawat nilalang. Kaya ulit sasambitin natin po ang 1:11:4 nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan naman ang anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ngayon pa ba tayo mawawalan ng tiwala kay Kristo? Nakita na nga ho natin, namatay na pero sinabi ng Panginoon, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Kung halimbawa talagang pinaiiral ho natin yung atin pong logic, Panginoon, patay na nga Panginoon, na-embalsa mo na nga Panginoon, ang katawan nga tumigas na Panginoon, ang katawan nga po nasa yungib na Panginoon, bumaba na nga yung dugo, nangingitim na nga yung likod ho Literal ho, nakahoy na yung katawan niya. Pero sinabi ba ni Martha yon? Ang sinabi po ng Panginoon kay Martha, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Sino man ang mamatay, ay muli kong bubuhayin, ang sabi ni Kristo. Naniniwala ka ba dito? Nung nakita po ni Martha na totoo ang sinasabi ni Jesus, sabi niya, opo Panginoon, naniniwala po ako na kaya niyong buhayin ang aking kapatid. Ganun po ba ang faith natin? Kaya po, ano man nakikita natin, ang gulo-gulo po ng bansa natin, ang mahal-mahal ng presyo ng bilihin, baka mamatay po tayo sa gera. Stay put ka lang kapatid. Ang may-ari ng buhay natin ang Diyos. Safe tayo kahit physically mamatay tayo, ibabalik naman ng Diyos yan. Basta po nagtiwala tayo kay Kristo, basta po tayo po ay umakap kay Kristo, hindi tayo pababayaan po ni Jesus. In fact, mga kapatid,
yung ibon, nakakita na ho kayo ng maya. Wala na po kasi akong masyadong makita niyan. Doon po sa Marikina, nung bata po ako, ang dami pong mga maya. Yung maya po, yung parang kulay itim na ibon, kulay brown na ibon. Ayan po. Yung itim po, uwak. Meron din ako nakikita dati sa Marikina niyan. Ngayon wala na eh. Puro building na at condominium ang Marikina eh. Pero yung maya, no, yung maya na kung makikita parang may itim siya rito, parang mata niya, pero kulay lang yun yan, no? Kung ang maya ho, mga kapatid, namamatay po. At pag ang maya namatay po, no? Halimbawa po, ang maya po ay masyadong nainitan at iyan po'y nahulog o kaya binaril ho ng mga nag-e-airgun nung araw, marami ho sa Marikina niyan at namatay siya. Pinahintulutan ho ng Diyos yon. Kasi wala pong maya o ibon nga lang ho ito na namamatay nang hindi ho pinahintulutan ng Diyos. Tingnan nyo po kasi dito po may kapanahunan ang lahat. Pastor, namatay ho yung aking kapatid, namatay ho yung aking nanay. Dumating ho yung kanilang katakdaang panahon. Tingnan nyo ho ang babasahin ko po, no, para makita nyo talagang totoo ho ang Word of God. In the book of Matthew, dito po sa Matthew 10, tungkol sa maya ito, no, na pahintulot ng Diyos kung may mamatay ho na maya. Sabi po ng Mateo 10, at ito po ay matatagpuan natin po sa talatang 29 hanggang 31. So Matthew chapter 10 verse 29 hanggang 31. Babasahin ko po sa inyo, no, para makita nyo may kapanahunang tama kay Jesus. Sabi ng Mateo 10, 29 hanggang 31, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunpaman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi po kalooban ng Ama. At kayo, maging ang mga buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot sapagkat higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Nakita niyo yon? Nung bata po ako, meron pong mga sisiw, kinukulayan eh. Alam nyo, pag kinulayan yung sisiw, hindi naman lalaking kulay pink yun eh. Namamatay din siya kagad. O kaya ho dati, nung bata po ako, may palabunutan. Pagka nakabunot ka ng 0, halimbawa 10, yan po yung mga laro nung elementary po ako eh. So may palabunutan. Pag minakuha kang isang 0, ibig sabihin nun, meron kang isa pong bibe. Bibe ba tawag ng pato? Yung mga maliliit po na duck. Yan. So, mabilis ding mamatay po yun pag hindi natin naalagaan. Pastor, sabi po ng Bible, ang mga maya ho pinagbibili ng 2 belas o ng 20 sentimo. Pero nahuhulog sila kung mamamatay na po sila, no, na meron pong kapanahunan, meron pong kapahintulutan sa Ama. Maging ang mga buhok po natin, sabi po ng Matthew chapter 10 verse 29 to 31, bilang po ng Diyos. Kaya nga, wag tayong matakot. Bakit daw po? Kung ang buhok nga ho natin bilang ng Diyos kung ang mga maya nga ho pag namamatay may pahintulot ng Diyos higit tayong mahalaga sa maya, higit tayong mahalaga sa buhok. Alam ng Diyos kung kailan niya tayo tatawagin. Alam ng Diyos kung kailan tayo mabubuhay. Alam ng Diyos kung kailan tayo kikilala sa Kanya. Lahat ho yan alam ng Diyos. Kaya dito sa pinag-aaralan natin, nung sinabi ni Jesus, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Isa lamang ho ang kahulugan niyan. Hindi pa kapanahunan ni Lazaro, at kahit nung namatay siya na yon, may purpose ang kanyang pagkabuhay para maparangalan ng Ama at maparangalan si Jesus. Ayun. Kaya meron tayo ngayong natatanggap na kwento, may aral tayo. Pag nakababasa po natin yung buhay ni Lazaro, ay lumalakas yung kalooban natin. Tumatanda na ako, pastor, nangihina na ho yung aking mga kasukasuan. Kung minsan nakikita ko po, kumukulubot na yung noo ko, may mga rayuman na ako. Kapatid, mga galak ka kasi kahit namamatay tayo, sabi ni Jesus, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Sino mang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, ay muli kong bubuhayin. Pwede ho ba nating ilagay dyan sa baba, ako ay nananalig kay Jesus. Kasi yun ang susi ho. Ako ay
nananalig kay Jesus. Kung nananalig ka, bubuhayin ka rin ng Diyos. Ayan. Kung nananampalataya ka kay Kristo, magsasama-sama po tayo sa langit. Basta maniwala tayo, si Kristo po ang bubuhay sa atin kahit tayo po ay mamatay. Ako ay nananalig kay Kristo. Ayan, katulad ni Marta, sabi ni Joyce, Ray Buenan, ako ay nananalig kay Jesus. Ayan, pati si May. Magandang gabi po sa inyo, no? Kay Sister Bebs, kamusta na po kayo? Ako'y nananalig sa Diyos, sabi ni Ate Bebs. Ate Bebs, patuloy ang prayer namin sa brother husband mo kada morning po. Magandang gabi po sa inyo dyan. Sana po madalaw namin ulit kayo dyan. Hallelujah. Kaya yon kapatid, nakikita natin may itinuturo. Ang unang tinuro, may tamang kapanahunan kay Kristo. Pag sinabi ni Jesus, hindi ka pa mamamatay, hindi ka mamamatay. Pero pag sinabi ng Panginoong Jesus, times is up na, o time is up, at magpapahinga ka na, pagpapahingahin na tayo ng Panginoong Diyos. Ganun lang po yun. Ganun lang po yun, mga kapatid. No? Kaya, tignan natin yung ikalawa, ano pang tinuturo? Alam niyo ho ba na si Kristo po may pakikiisa sa atin pong pagdadalamhati? No? Pag nalulungkot po tayo, pag tayo po ay nakakaranas ho ng kabigatan, naiiyak na tayo, hiyang-hiya tayo kay Jesus, bumagsak tayo sa tukso, nagkasala muli po tayo, nagkamali po tayo. Alam niyo po ba, tignan niyo ho, no? Si Kristo ay Diyos, si Kristo may-ari ng lahat, pero nais ipakita ni Jesus Christ po, nakikiisa siya sa nararamdaman natin. Si Marta ay umiiyak, si Maria po na kapatid ni Lazaro ay umiiyak. Alam nga namang sasabihin ng Panginoon, ako'y masaya, nagtatawa ako kasi alam ko naman mabubuhay po. No. Pinakita ni Jesus na sa pagkakataong namatay si Lazaro, talagang naiyak din siya dahil tao siya. Nagkatawang tao siya nung panahon na yon. Pinakita ni Jesus na nakikisimpatya siya kay Marta po at kay Maria na nananangis at tumutulo ho ang kanilang mga luha. Nakisimpatya po. Kung iisipin ninyo, bakit naman iiyak si Jesus? Alam naman niya na mabubuhay naman din po niya si Lazaro. Hindi po. Nakikidalamhati po ang Diyos sa atin. Kaya po, tignan nyo mabuti, tumangis si Jesus. Ha? Pastor, paano pa po natin malalaman na nagkakaroon po ng pakikiisa si Jesus sa atin sa mga pagdadalamhati natin? Nais ko pong i-share sa inyo ito pong salita po ng Biblia sa Hebrews chapter 4, dito po sa verse 15. Sa Hebrews chapter 4 verse 15, para makita natin si Kristo pala talagang nakikiisa po, nakikidalamhati sa atin. Ang sabi po ng Hebreo 4:15, ang ating pinakapunong pari o si Kristo na pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad po natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Ang ganda ho, no? Na sa anumang paraan, ang sabi po dito, ang ating pinakapunong pari, ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas, nakakaunawa siya sa lahat ng ating kahinaan. Kaya, alam mo, kahinaan po ng tao na maiyak siya pag may namatay. O kapatid, hindi ako maglalakas-lakasan po, no? Kung halimbawa may mahal ako sa buhay, nung pong namatay po yung nanay ko, lumuha ako nung kapatid. Lalaki po ako, pero nung namatay yung tatay ko, tumangis po ako. Pag naiisip ko sila minsan sa preaching, naluluha ako, nakikita nyo po na tumatangis po ako. Pastor, kalalaki mong tao. Kapatid, kahinaan po ng tao na siya po ay malungkot. Kahinaan po natin na tayo'y tumangis pag may namatay. At pinakita po sa atin, na si Kristo po, nung siya'y nagkatawang tao, nalungkot din siya nung namatay po si Lazaro. Bakit siya nalungkot? Kasi
Awang-awa siya dun sa mga kapatid na iniwan. Tumatangi si Marta. Mahal ng Diyos si Maria. Mga kapatid ni Lazaro. Si Lazaro po yung naging matalik na kaibigan ni Jesus. Ngayon po ay namatay. Kaya tignan ninyong mabuti. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Pagka po tayo natutukso at nahulog tayo, lapit lang tayo kay Jesus, naunawaan ni Jesus po yan. Bagaman hindi siya nagkasala, no? Alam niya, mahina ang tao. Alam ng Panginoon, pwede tayong bumagsak. Alam po ng Diyos na pwede po tayo po na magkamali. Pwede tayong madapa, tao tayo pwede tayong matapilok. At nauunawaan ng Diyos, ulitin ko po, no, Hebrews chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa lahat ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. May pakikiisa po sa pagdadalamhati si Jesus. Umiyak kayo? Nararamdaman po ni Jesus yon. Nakaluhod po kayo, sising-sisi kayo sa kasalanan ninyo. Bumababa po ang habag ni Kristo. Hindi ko po alam baka mamaya po pagka nagkakamali tayo, hanggang sa langit naiiyak pa rin ng Panginoon, nalulungkot pa rin ng Diyos, lalo na sa isang Kristiyano, sa isang pastor na nagkakamali, sa mga pastor na nahulog po sa mga tukso, umiiyak ang Diyos, tumatangis po ang Panginoong Jesus. Sapagkat nauunawaan niya po ang mga tao, talaga pong hanggang sa mundo na ito'y magkakamali at magkakasala po ang kanyang nilikha. Mga kapatid, ikatlo naman din po, meron pong pananampalataya na itinuro si Jesus. Doon po kay Marta na parang nawala po yung kanyang pananalig, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang mga bagay na ginawa na hindi ginawa sa pamamagitan ko. Ang lahat ng bagay ay ginawa para sa akin. Ang lahat ng bagay na ginawa para sa aking kaluwalhatian. Pati ang katawan natin, ginawa ng Diyos. Kaya niyang ibalik ang buhay. Pero tinuruan tayo ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng susi. Ang susi na ito magbubukas po sa ating pintuan patungo sa kaligtasan po. At itong susi na ito ay walang iba kundi maniwala tayo na si Kristo ho ang Diyos. Maniwala tayo na si Kristo ho ang susi sa lahat po ng bagay. Maniwala tayo na si Kristo po ang nagbibigay ng kaligtasan. Pag nalig tayo at pinaniwalaan natin ang lahat ng sinasabi ni Jesus, ito po, nadidevelop po yung tunay na pananampalatayang itinuro ni Jesus. Sabi ng John chapter 11 verse 25 to 26 o ng aklat ng Juan 11:25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanpaman. Ang tanong sa atin ni Jesus, naniniwala ka ba dito? Sagutin niyo po, diyan po sa chat room. Sabi ni Jesus, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Sino mang nananalig sa akin kahit na mamatay ay muli kong bubuhayin. Sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba rito? Kung naniniwala ka ho, i-type niyo po diyan, Amen. I-type niyo po diyan, Amen. Pag naniniwala tayo, taglay natin ang pananampalataya ni Marta, taglay natin ang pananampalataya po ni Lazaro, taglay natin ang pananampalataya po ni Maria. Tayo ho ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko ho ang sabi po dito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay, sabi ng Panginoon, at sumasampalataya sa akin na hindi na mamamatay kailanpaman. Ang tanong ko ho sa inyo, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Jesus? Type nyo ho dyan, Amen. Yan. Pag tinype nyo dyan ay Amen, buong puso po dapat tayong naniniwala na si Jesus po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
At lahat ho na nagtatype ng amen dyan, kahit na ano pa hong nakikita nyo sa paligid ninyo, huwag kayong magpapadala dyan. Ang atupagin po natin, lumuhod tayo kada umaga sa panalangin, sama-sama sana. Yun ang aking pinapakiusap po sa inyo dahil nagsasabi kayo dyan, ayan ho, na naniniwala kayong ako ang pagkabuhay na mag-uli, sabi ni Jesus, at ang buhay. Sino mang nananalig sa akin ay katotohanan sinasabi ko, mabubuhay muli. Lahat kayo naglagay ng amen. Ang nakakalungkot lamang po, alam naman po natin pala na amen, bakit hindi pa tayo magpakasipag sa prayer? Ba't hindi pa tayo magpakasipag po sa pagdalo po ng mga Bible studies? Ba't hindi tayo magpakasipag po sa pagbabasa ng Biblia, sa paggawa po ng bunga ng kabutihan? Hallelujah! Kasi mga kapatid, it is not enough na sinabi nating amen. Dapat ho ang pananampalataya ay nagbubunga. Just as sharing po sa inyo, no ho, kada umaga ho, kapag ka po tumunog yung alarm po, talagang pagising na pagising ko, ay salamat ho, napapangiti po ako. Sabi nga po ng isang narinig ko, no, na isang pastor, yung pagtulog nyo ho, yung pagpikit ng mata mo dahil pagod ka na, may kinalaman ka dyan. Pero yung paggising mo sa umaga, wala ka ng kinalaman dyan. Ang may kinalaman na po sa paggising mo sa umaga ay ang Diyos. Di ba po sa gabi po, pagka ho inantok kayo, pag sinabi nyo, ay, humihikab kayo na gano'n, gusto ko nang matulog. Ganyan kayo, mamaya ho, nakatulog na kayo. Pero pwedeng hindi na kayo magising kinabukasan. Pwedeng huminto na yung puso ninyo. At wala ho sa kapangyarihan ninyong gumising kayo sa umaga. Ang pagtulog po ay nasa inyo, ang paggising po ay nasa Diyos. Kaya pag nag-alarm po yung aking alarm clock at sabi ko ay andyan na po sila Sister Irma, nandyan na po si Tatay Doming. Nangingiti ako at nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kinontrol na naman ng Diyos para ako po'y mabuhay sa panibagong araw na naman. Ayun. Kaya kulang pa nga na manalangin tayo kada umaga. Dapat nga ako buong araw nananalangin tayo. At sabi pa po dito, sa ika-4 po, si Kristo po ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sabi niya kay Marta, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Sino man nananalig sa akin kahit mamatay, ay muli kong bubuhayin. Sabi po ni Jesus Christ kay Marta, naniniwala ka ba dito? Sabi ni Marta, opo Panginoon, naniniwala po ako na kayo po ang Kristo, kayo po ang Diyos. Anong nangyarit nasaksihan nila? Sabi ng Panginoong Hesukristo, dahil nananampalataya sila, sige, tumabi muna kayo, sabi ng Panginoon, sabi ng Lord, okay, nananampalataya kayo na ako ang Diyos. Pagkasabi nito, sumigaw po si Kristo, Lazaro, lumabas ka. Ano nangyari kay Lazaro? Natakot sila, nakabalot ng buong katawan, tumayo ho yung bangkay, lumakad po, at nung paglakad po, umupo, gutom na gutom, uhaw na uhaw, tinanggal nila yung mga balot sa katawan. Sabi nilang ganun, di ba matigas na ito? Di ba nakita natin, nasaksihan natin ito, hindi na humihinga. Di ba itong tao na ito ay nilibing na nga natin dun sa kuweba. Kaya po doon nila napatunayan, pati pala ang kapangyarihan ng kamatayan po ay walang epekto kay Kristo. That's the good news. Kaya dapat nangingiti kayo ngayon. Hallelujah. Nakakatuwa po na ganun ang nangyari at ako po'y nagpapasalamat kasi nagbigay ng palatandaan ng Diyos. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Anong naging pahayag po? Si Lazaro po'y lumabas, si Lazaro po'y tumayo, ang mga iba'y natakot, si Lazaro po'y gutom na gutom. Siyempre, ilang araw na ho siyang namatay at siya po'y uhaw na uhaw. At umupo siya ulit at nagpasalamat kay Jesus. Patunay lang ho sa istorya na ito, may kapangyarihan sa kamatayan po si Jesus. Huwag kayong matakot. Pag sinabi po ng doktor sa inyo, Pastor Archie, may taning na buhay mo. Yahoo! Lalo pa ako magsasayaw nun eh. Alam ng sister wife ko yon kasi makikita ko na si Kristo. Pag sinabi po sa akin, ay
Kaya yung mga dating disipulo ko, nung sinabing pupugutan sila ng ulo, lalo na po si Esteban, nung sabi po sa kanya ng ganon, batuhin natin hanggang mamatay. Nung pinagbababato si Esteban, nakita niya po si Kristo, nakaupo po sa kanan ng Diyos eh. At ang sabi po dun sa aklat ng Gawa, at siya po ay nakatulog po. So ibig sabihin siya po ay namatay. Pero hindi na po niya naramdaman yun eh. Kinuha na ng Diyos yung kanyang espiritu nung mamatay po siya eh. Bakit ho? Pati kamatayan, si Kristo may-ari. Kahit pugutan ka ng ulo, pag sinabi ni Kristo, ibalik yung ulo nyo, babalik ho yan kapatid. Magtiwala lang tayo kay Kristo at bilang pangwakas, may kapangyarihan siya sa kamatayan. Alam naman pala nating bubuhayin tayo. Alam naman natin pala si Kristo po ang may hawak ng lahat. Dapat ho bilang pangwakas, marami. Kung tayo po ay nagte-testify na si Kristo ay bumubuhay ng patay, dapat marami tayong ma-reach out. Dapat marami tayong mapahayagan ng magandang balita. Bakit o? Marami ho kasing maliligtas pa eh. Sabi po ng 1:11:45, marami sa mga Hudyo na dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Dito po sa istorya na ito, every time we share the gospel, alam mo, ang Diyos, ang buhay at ang pagkabuhay muli. Sino mang nananampalataya kay Jesus, huwag kang mag-alala, lalo na sa mga hospital, yung mga terminal cases na, yung mga nasa kulungan, yung mga kamag-anak nating di pa nakikilala si Kristo. Once they've heard the gospel, mga kapatid, gaya ng sinasabi ko sa inyo, once you've heard the gospel, pag pinili ka ng Diyos, bubukas ang puso mo, at ang conclusion natin, kaya ipahayag nyo lang ang word of God. Ipakita ninyo sa mga gawa ninyong may Kristo kayo. At ang sabi rito, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Hindi ho ba nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Lazaro? Yan yung title ng atin pong pinag-aaralan, ano? Nakita natin, ang lahat ng kapanahunan nasa kamay ni Jesus eh. Ang lahat ho ng pananalig na nilalagay niya, binigay niya yun sa puso natin eh. Ang Panginoon po ang nagbibigay po ng kaligtasan. Pag napakinggan po ng mga tao yan, mananampalataya sila lalo na't pinili sila ng Diyos eh. Kaya doon po sa ating pinag-aralan, marami tayong napulot na mga mahalagang aral, lalo na sa kamatayan ni Lazaro at sa pagkabuhay na mag-uli niya sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Muli ho, magandang gabi po sa inyo. Nais ko pong i-share po sa inyo kung may questions po kayo. Yan po, lately walang nagtatanong sa atin, pero kung nahihiya kayong magtanong, prayer request ho, pwede. Pwede kayo magpadala, Pastor, pray for our jobs, pray for our sickness. Kahit hindi kayo magpakilala, alam ng Diyos po yon. Kahit na po anonymous number po matanggap natin, sabihin ninyo po sa akin kung may gusto kayong ipanalangin at ipapanalangin po natin yan kada umaga. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Just continue to pray for our nation. Everything will be all right. Patuloy lang yung atin pong morning prayer meeting. Dinadalangin namin po ang bansang Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. God is in control in this country po. May pag-asa pa po ang bansang Pilipinas. Patuloy na mahal tayo po ng Diyos. So sa gabing ito, tayo po ay nagwawakas na. Thank you po kay Lord. At pagkatapos nito ay kakain muna po tayo. Magpapahinga ng kaunti at pagkatapos bukas, excited na naman. Ulitin ko po, ang Diyos ang may kapangyarihan sa atin pong paggising bukas. Matutulog ka ngayon dahil gusto ng katawan mo, pero yung paggising mo, Diyos ang may hawak niyan bukas. Muli po, tayo po ngayon ay magsama-sama sa panalangin. Tayo po lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, nagkaroon na naman kami ng pagkakataon makapakinig po sa iyong mga salita. At lalo kaming pinalalakas, we do not worry for the situation of our country ngayon because we know that you are Lord and Savior, na ikaw po ang Panginoon. Jesus is Lord even over all the Philippines. Salamat po ng marami dahil natutunan po namin ng iba't ibang aral sa kamatayan po ni Lazaro. At bukas ng umaga, excited na naman po kami sa amin pong share po at maisa sa
panalangin po ang mga kapatid namin lalo na may mga karamdaman at kami nagpapasalamat na sa gabing ito muli po kami pinagtagpo ninyo, nagkaisa po ang Peace of Harvest kasama ang Puray Christian Church sa pakikinig po ng mahalagang aral na ito sa kamatayan po ni Lazaro. Panginoon, nagpapasalamat din po sa mga nakahanda ng pagkain po naghihintay sa akin. I-bless nyo rin po, maging kalakasan and nourishment ko po. At sa lahat po ng mga schedules ko, pagtagpi-tagpiin mo Panginoon na magkaroon po ng resilience at lahat ng mga paghahanda ko na ito, maipakalat ko ang inyong salita. May trabaho man o wala, meron mang hadlang o meron mang sibat na humaharang. Maraming salamat po. Sa iyo po ang pinaka mataas na papurit, pagdakil at pagpapasalamat sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli ho, pagpalain po kayo ng ating dakilang Ama. Sumaati nawa po ang kabutihan, kaligtasan at pag-ibig po ng Diyos. Mahal na mahal ko po kayo at sumaatin po ang mapayapang gabi.